Sa ngalan po ng ating Panginoong Kristo, ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, gikan diri sa Church of God's Miracle Hinigaran, Negros Occidental, isang mapagpalang pagkakataon po sa inyong lahat. At ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa Soul Harvest, na kung saan ito po yung ating tema for this month of March. So mula po sa Proverbs chapter 11 verse 30, sabi sa wikang Banyaga, the seed of the good deeds become a tree of life. A wise person wins friend. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, thank you for the Holy Spirit to take over sa aming kalagitnaan at sa aming buhay. Ikaw po magsilbing guro sa amin. Salamat sa mga pagpapalang hatid ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Soul Harvest. So, paano po ba tayo makapag-harvest ng mga kaluluwa na wala pa sa ating Panginoon, mga tupa ng Diyos na wala pa sa kanyang kulungan? So, ano po ba ang mabuting gawin para muli sila ng mga kapatid natin kay Kristo na wala pa sa piling ng Diyos, hindi pa nagbalik loob, ay paano po natin sila maani, no? Or paano natin sila mawin? Pero makita natin dito na sabi sa Proverbs 11 verse 30, buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, ngunit ang buhay ay winawasak ng karahasan. So makita natin na tayong mga tunay na una na nasumpungan ng ating Panginoon at tinawag sa kanya-kanya nating pangalan at isinulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay at inukit sa palad ng ating Panginoon, kay palad po natin na tayo ay unang nasumpungan ng Panginoon. Kaya, ang nais sa atin ngayon ng ating Panginoon ay sundin natin ang utos ng ating Panginoon na tinatawag na na Great Commission. Na tayo din po ay humayo at ipangaral natin ang ating Panginoong Jesus, bautismuhan natin sila sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, at turuan sumunod sa kanyang mga utos. So yan po yung number 1 na dapat nating gawin. Tayo ay pagtanim ng magandang binhi na walang iba po ay ang salita ng Diyos. So ngayon, ay makita natin na marami na pong gumawa nun, no? Nataniman na po. At sabi nga, paano na natin anihin itong mga nataniman na ng salita ng Diyos? At bakit? May aanihin nga ba talaga? No? Always think of this, na mula pa sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay pinatunayan niya na simula na ang anihan. So, ibig sabihin, tayo na nasa new generation ngayon ay, ang dami na nating aanihin kasi nagtanim na ang unang henerasyon. I mean, yung panahon ng New Testament ay nagtanim na ng binhi na walang iba ay si Jesucristo, mabuting binhi. At I'm sure na mga naugat na yun. And then tumubo na at lumago. At sabi nga ay sigurado na hinog na. Hindi naman mag-uutos ang ating Panginoong Jesus na tayo ay mag-harvest ng soul na wala tayong iha-harvest. At pinatunayan sa John chapter 4 verse 35 to 38 na talagang handa na ang anihan. Sabi niya sa John chapter 4, 35 to 38, sabi niya sa verse 35, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan na at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukirin, hinog na at handa ng anihin. So makita natin na
ang nakita iyan ng kanyang mga alagad ay malapit na ang anihan. Malapit na, 4 na buwan na lang, malapit ng anihan, yung literal na mga trigo or mga pananim. Pero, ang nais iparating sa kanila ng ating Panginoong Hesus, anihan na, handa na, ang mga aanihing espiritual, ang mga kaluluwa na hinug na at nakahanda ng anihin. So, pinatunayan dito ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 4 verse 35 to 38 na handa na ngang anihin. Kaya may aanihin na tayo. Kaya pinapatunayan niya dito na sabi niya, hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukirin, hinug na at handa ng anihin. So pinapatunayan na ng Panginoong Hesus, may aanihin na tayo. Nung lalo na sa kapanahunan natin, no? Sabi nga sa verse 36, ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya makita natin na ang taga-ani, ang gumagapas, no, ay tumatanggap ng upa at ang natitipon na bunga para sa buhay na walang hanggan. Na anong ibig sabihin? Hindi tinutukoy dito ng Panginoon sa mga alagad niya at sa atin lahat na ang atin niya aanihin ay ang mga bunga ng puno or ng mga trigo or mga rice doon sa rice field, no? Na literal. Kundi, ang inuutosan niya dito, tayo na mga spiritual builder. Na bagaman tayo ay may itinanim, pero always think of this, na sabi nga, hindi man tayo ang nagtanim sa part na yan, pero sa kabilang part, ay makapag-ani tayo sa hindi nating tinamnan. Makita natin. So, ibig sabihin, spiritual na anihan ito, no? So, makita natin na kailangan maagap tayo. So, hindi yung katulad sa iba na hindi sila ang nagtanim, pero maagap silang mag-ani. So, biblical lang din nga naman sila, no? Kaya doon nga sa Quezon Province ay may kasabihan, doon ko yung narinig yung kasabihan na tunay nga na daig ng maagap ang masipag, no? Kaya makita natin na sabi nga ay maging maagap tayo, baka iba yung mag-aani, no? Maunahan tayo ni Satanas sa pag-ani ng mga anihin sa rice field or sa anihan ng Panginoon espiritual. Kaya dapat ay patuloy ng mag-ani na tayo, mga lingkod ng Diyos, no? At mga anak ng Diyos. Sabi dito, ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, spiritual ito ang inuutos sa atin na ating aanihin. At parehas tayong makakatanggap ng bayad ng upa at ng bunga kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Kaya't sabi dito, kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Kaya napakaganda nito dahil kaya wag tayong magpatamad-tamad dahil kay sarap mag-ani. Sabi nga yung naghasik at ang nag-ani ay parihong magagalak at matutuwa, no? Kasi pareho na makakatanggap ng biyaya ayon sa kanyang ginagawa, no? Sabi dito sa verse 37, kaya totoo ang kasabihang iba ang naghahasik at iba naman ang nag-ani, no? Yon, ito na nga yung sinasabing daig ng maagap ang masipag. Kaya kailangan maagap tayo na mag-ani ng tinaniman ng iba. Kasi makita nga natin kaya biblical din yung yung sitwasyon doon sa sa probinsya, no? Kasi marami doon na nagtanim
pero hindi sila ang nag-ani, no? Eh sabi nga, kaya totoo ang kasabihang iba ang naghasik at iba naman ang nag-ani. Eh totoo din naman pala, no? So sabi nga ay ang tinanim ay iba ang nag-aani. So ganun din sa spiritual, no? Ikaw ang nagtanim, so hindi ibig sabihin na nagtanim ka dito, ikaw ang aani dito. So, ibig sabihin, may iba pala na aani sa iyong tinaniman. Pero, inuutosan tayo ng Panginoon na mag-harvest. Doon naman sa tinaniman ng iba. Kaya sa lahat ng mga taga-ani, sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, wag sumama ang loob na dito ay nagtanim ka, no, ng salita ng Diyos, nagba-Bible study ka sa kanila, pero bakit doon siya naglilingkod? Doon siya sa ibang church, no? So, kasi biblical naman. Hindi naman natin alam kung kanino kung kaninong pastor, no? Ipagkaloob ng Diyos na tagapangalaga, sa mga taong iyon na iyong hinasikan. Ako ay alam ko na kung ano yung ministry ko sa Panginoon. Kung pagtatanim lang, sabi nga, masipag talaga ako magtanim. At sa lahat ng sulok ay nataniman ko na yan, no? Pero ay nakita ko na sabi ko, Lord, tanim lang ako ng tanim. Kailan naman kaya ako mag-aani? Kapag mag-aani ako, iilan-ilan lang. Pero makita natin na ang sabi ko na lang sa Panginoon, basta Lord, yung naaani ko, gawin mong pulido talaga na totoo. No turning back, no turning back. Hindi sila hungkag. Dahil ayaw ko naman ng kamanggagawa na hungkag, aanhin ko ang maraming kaluluwa kung hindi naman sila tiyak sa kanilang kaligtasan. I mean, paano kung sabi nga, napakarami nila, pero hindi naman sila totoo na tunay na mga anak mo, tunay na mga naglilingkod sa'yo, no? Mga hungkag. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon na kung ano ang itinalaga lang sa akin ng Panginoon na yung aanihin, kahit kaunti man yan, basta totoo sila at tunay na pulido sila at maaasahan sa gawain, masaya na ako niyan, no? Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na kung alin ang tinanim mo, ikaw yung aani dyan. Sa buhay espiritual, ang mahalaga ay masaya ka na yung hinasikan mo ng salita ng Diyos ay may ibang mga pastor na nangangalaga. Na ibig sabihin ay ikaw lang pala ang taga-tanim, pero hindi ikaw ang taga-ani. At wag lang din mag-alala, kasi mag-aani ka rin sa takdang panahon ng Panginoon sa mga itinanim na rin ng iba, no? Pero sa akin kasi, nananalangin ako kay Lord na yung mga aanihin ko ay tunay na pulido, na totoo, na pag namatay sila or dumating ang Panginoong Hesus, ay tunay nga na totoo na sila ay Kristiyano, no? Na hindi yung anhin mo yung super dami, pero hungkag naman ang kanilang buhay espiritual. Yung mga tiyak na aanihin, ganun niya ang gusto ko. Yung tamang totoong mga bunga, no? Hindi yung ani ka lang ng ani, pero mga reject pala, no? Minsan ay masakit. Masakit kasi na isipin na pagdating ng araw, yung mga inaani mo, puro mga reject pala, no? Hindi pala sa Diyos, kundi sa kay Satanas. So, napakaganda na tiyak mo na ang iyong inaani ay tunay na nasa Panginoon, no? At mabuting mga bunga. Kisa, ani ka lang ng ani, hala, sige, parang gahaman ka sa pag-aani,
pero hindi mo naman kayang alagaan. At sabi nga ay puro naman pala hindi talaga sa Panginoon. Sila pala ay sa kaaway. Kaya we need to be sure na ang ating aanihin ay tunay, na bunga na mabuti na mula sa ating Panginoon, para hindi mawala ng kabuluhan ang ating paghahasik at hindi mawala din ng kabuluhan ang ating mga inaani. Because I believe na kung ano ang ating itinanim, kung mabuti at totoo na salita ng Diyos ang ating itinanim, I'm sure kahit hindi tayo ang nagtanim dyan, no, mag-aani tayo sa totoo at mabuting bunga din, no? Kaya sabi nga sa verse 37, kaya totoo ang kasabihan, iba ang naghasik at iba naman ang nag-aani. Verse 38, sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. So, kaya mga lingkod ng Diyos, maging flexible. So, wag magalit sa mga tinaniman natin ng mga salita ng Diyos, at we spend our time, money, no? Tayo pabalik-balik tayo, pero parang sa paningin natin, hindi pa rin dumadalo sa simbahan natin. Pero nung may ibang nag-share at doon siya dumalo, no? Ibig sabihin, para sa kanya pala yun. Yung tinaniman natin, para siya pala doon niya, yung church na yun, na ay ang aani. At huwag mag-alala, but may itinanim ka, may aanihin ka talaga. Kaya lang, hindi doon sa ating tinaniman, kundi sabi nga, sa tinaniman din ng iba, no? Kaya ang mahalaga lang ay kung pinapagawa sa atin ng Panginoon ang maghasik ng mabuti, no? Kaya sabi nga ay magiging spiritual builder tayo, at tama yung pundasyon. Para din kapag maani na rin sila ng ibang mga lingkod ng Diyos, ay tama ang bunga, no? Hindi yung aanihin nila ay mga hungkag or mga hindi magagandang bunga. Kaya kailangan ang itanim natin ay sure na pulido, na tunay nga na si Jesus ang binhi at totoo na siya yung pundasyon, para pag inani nila ay tunay nga na pinagpala sila kasi tamang-tama ang bunga. Para din, syempre, I'm sure na yung tayo na nagtanim ng mabuting binhi ay mag-aani din ng mabuting binhi na tinaniman din ng iba. So, para masaya, no? Na tunay nga na maghihintay lang tayo kung alin failed ang pinapaani sa atin ng ating Panginoon. And grab the opportunity na kapag anihan na, mag-ani, no? Pero don't forget na magtanim para may aanihin ang lahat ng manggagawa ng Panginoon. Sabi sa verse 38, sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagalang iba at kayo ang nag-ani sa kanilang pinagpagalan. So, biblical pala yun. Kaya mga pastor, no, maging flexible. Ang mahalaga dito ay nagtanim tayo. Inuulit ko ng mabuting binhi, dahil I'm sure na mag-aani tayo ng mabuting bunga kahit hindi natin tinaniman, no? So, dadalhin din tayo doon ng Panginoon sa mainam na anihin na failed, no? Spiritual. So, paano tayo mag-harvest ng mga kaluluwa? So, we need to sow the seed of good deeds. So, yamang sila ay may mga salita na ng Diyos, paano natin sila anihin? Bilang tayo na taga-harvest ay magtanim, ipakita natin sa kanila, gumawa tayo sa kanila ng mga mabubuting gawa. Para maniwala sila sa atin na tunay na tayo ay tunay na tagapag-harvest ng kaluluwa na tinawag at pinili
ng ating Panginoong Hesukristo. Natutuong tayong manggagawa ng Diyos. No? So, kasi hindi natin ma-harvest ang isang tao kapag hindi natin sila gawa ng mga mabubuting gawa. So, sabi nga, paano sila maniwala na tayo'y tunay na mga mabubuti at totoong lingkod ng Diyos kung hindi nila na-experience mula sa atin ang mga mabubuting gawa? Kahit na sila ay hinug na uhaw at gutom na gutom yan sa salita ng Diyos, pero hindi yan basta-basta maani mo, if ever, na nakita nila na hindi ka mabuting halimbawa bilang tunay na lingkod ng Diyos. So, sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 30, the seed of good deeds become a tree of life. A wise person wins friends. So, kung gusto mo na makaani ka ng mga mabubuting bunga, ay magiging friendly ka. Sabi nga, makuha sa iyo or makitaan sa iyo ang mga mabubuting gawa or way of living. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay. So makita nila na matuwid nga ang ating buhay, no, sa kabila ng mga pagsubok, pero nagpapakatatag tayo at patuloy na nanatiling banal at matuwid, no. Hindi nating hinahayaan na magiging bad example, kundi magiging good example bilang mga lingkod ng Diyos, no, na taga-harvest sa kanila, na anihin natin sila at dalhin sa kaban ng ating Panginoon, sa presence ng ating Panginoon. So, naalala ko noon na nung ako ay nasa Muntinlupa pa, ay mayroon doong binata na pinakilala sa amin ni Pastora Vicky, at yun ay pamangkin niya. At nung pinakilala, parang rascal ba? At parang amoy pa nga, alak, no, at that time. Pero nahikayat namin na dumalo sa sa main church para doon ay makinig ng salita ng Panginoon. Hanggat nagiging member siya ng singles, na ako naman dati yung nag-handle. Ako naging pastora ng singles sa main church. Ngayon, inilipat ako sa Quezon Province. At yung binatang ito ay nakiusap talaga siya, na sabi niya, Pastora, pwede bang pumaroon din ako doon sa kung saan ka naroroon, no? So sabi ko ay sige, kung gusto mo doon sa kung saan ako doon na na-assign, no, sa Quezon Province. So nakiusap ako doon na patirahin namin siya doon sa church, kasi ako naman ay nakatira sa bahay ng ninang noon na deacons natin. So at that time ay talagang ang daming mga bagay na kung saan ay siyempre baguhan pa lang siya at napaka-rascal din ang kanyang ugali. Pero itinutuwid natin, no? Itinutuwid. At naranasan din nga na ang dungis ng church, no? yung mga yung mga damit niya kung saan nang nakasampay. So pinangaralan, no, na yung sinampay mo, yung damit mo ay itupi, itago, no, or labahan, itupi agad kasi church ito, no. Hindi yung parang lang na baka biglang may dumating na mga bisita ay pangit na ganito yung situation. Kailangan malinis yung church kahit ganito lang ang itsura, no. At hanggat nalaman din namin na siya pala ay muntik na rin magpakamatay at the time, no, kasi nga ay na-in love tapos nabigo. So ang dami niyang mga trials na kung saan din ay pinakitaan namin, no. Pinadama namin na
magkapatid tayo kay Kristo, magkapamilya, magpakatatag ka, hanggat nakasumpong siya sa isang kapatiran at naging mabuti ang kanyang buhay. And until now, no, masaya siya doon sa Quezon Province. May nakatagpo siya ng sarili niyang pamilya. So, kung hindi natin yung pinakitaan ng mabuting gawa, no, at pinadama yung pagiging member of the family ng ating Panginoong Hesus, at sabi nga ay tulungan siya, ay talagang sigurado, siya din nga nagsabi na talagang sabi nga ay maaring yung tagiliran niya baka may mga butas na, no? So kapag nanatili siya doon sa Muntinlupa at that time, kasi talagang nasabi niya talaga na walang direksyon ng kanyang buhay. Pero nung siya ay nasira natin ng Word of God at pinakitaan ng mabuti, inaruga, no? O naging maganda na ang kanyang buhay at nagpapatuloy sila sa Panginoon. At yan yung hindi biro kung paano mo ipadama ang kabutihan, no? Ang pag-ibig na maipadama mo that they are our brothers and sisters in Christ. They are the members of God's family and kingdom, no? So, yan, tiyak talaga na maaano natin siya, maaani, no? At sabi nga, mapapabuti din ang kanyang buhay. So, hindi biro. Sa aming mga pastor, hindi biro. Sabi nga ay sakripisyo talaga. Talagang, dahil kung hindi namin gawin yun, ay kawawa itong mga tao na maligaw ng landas, or sabi nga ay mahulog or ma-overripe, no? At sabi nga ay hindi sila mapakinabangan. Kaya kailangan ay sa ating pag-aani ay samahan talaga natin ng mga mabubuting gawa na punong-puno ng pag-ibig, no? At tiyaga, no? Ipadama natin na they are a member of the family of God, at tayo ay mga kapatid niya kay Kristo, tayo'y kapamilya. So, makita natin kung paano mawin ang soul ng isang kaluluwa sa pamagitan ng pagiging mabuti tayong lingkod ng Diyos at kapatid nila kay Kristo. So, grab the opportunity to do good work. Sa Galatians chapter 6, 9 to 10, sabi nga dito, so let not get tired of doing what is good. Kaya wag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we don't give up. So, ganun din. Sabi nga, wag lang magsawa, no, sa pagtanim ng salita ng Diyos, kabutihan. The time will come ay maaani din natin ang mga kaluluwa na inatang ng Diyos para sa atin. At ang mga kaluluwang ito ay magsilbing blessing sa ating church, magsilbing blessing din sa atin, maging katuwang natin siya. At pare-pareho tayong masaya na tinatamasa ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya sabi, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. So malaking pakinabang natin sa kanila na maging katuwang din natin sila sa iglesia, no, at sa ministry. Sabi sa verse 10, therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Kaya samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So may mga bagay din na may mga kapatiran na kung saan ay sila ay mga na-depress, sila ay na walang bahay. So, sabi nga, tayo na mga nasa ecclesia bilang kapatid natin, o gusto natin madala sila sa Panginoon, ay abutin natin ang kanilang pangailangan. So, may isang kapatid tayo noon na talagang na-depress siya, and then, sabi nga ay ayaw na nila sa bahay na yun at sira na yung bahay. So, nakiusap ulit ako doon sa mga deacons na patirahin ulit sa isang church naman natin doon.
So, sa kabilang church. At sila ay nagstay din doon hanggat ayos din ang kanilang sitwasyon, no? So, kaya until now ay naging kapatid natin sila sa Panginoon at laking pakinabang din nila sa ubasan ng ating Panginoon. So, through our good work, everyone will be praise our Heavenly Father. Sabi sa Matthew chapter 5:15 to 16. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ng inyong amang nasa langit. So, sa ganitong mga paraan, makikita natin talaga na ang tao ay madali nating madala sa ating Panginoong Jesucristo kapag sa ating pag-aani sa kanila ay hindi lang salita ng Diyos na mabuti ang itatanim, kundi samahan natin ng tunay na mabuting gawa na tunay na may pag-ibig at malasakit. Conclusion, 2 Corinthians 3, 2-3, kayo na rin ang aming rekomendasyon na katitik sa aming puso upang makilala at mabasa ang lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala sa pamagitan namin. Ito'y nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos sa buhay at hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng tao. Kaya masigurado na sila ay madala natin kay Kristo Jesus at magiging magandang bunga sila at pakinabang at tayong lahat ay kapwa na pagpalain at masaya sa ating ginawang pagtanim at pag-ani. Kaya purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. God bless everyone at maraming salamat. Adios.